What's up mga bay? For today's video, side-by-side comparison ng Honda ADV 160 versus the Honda PCX 160. Alin sa dalawa ang bibilhin mong motor? Ano ang mas sulit? Usapang specs and features? Let's go! So let's start with the design mga bay for the Honda ADV 160. Naka-sporty adventure looking siya mga bay, or pwede siyang pang semi-off-road. While sa PCX 160 naman is naka-classic na maxi scoot type looking siya mga bay. So depende na yan sa inyo kung anong trip nyo na design. For the braking system naman, for both motorcycles po, meron tayong ABS or anti-lock braking system, which is a single channel ABS lang mga bay, or nasa front lang yung ABS nya. While sa PCX 160 naman is meron tayong option for the combi brake system lang, which is at a lesser price. So sa mga di nakakaalam, for the ABS or anti-lock braking system, if may instances na napa-full brake tayo or yung mga sudden brakes, piniprevent niya na mag-lock yung wheels para smooth pa rin natitigil yung ating motor, so less tendency na po sa mga disgrasya. So for the PCX 160 mga bay, aside sa ABS version, meron siyang CBS or combi brake system. So function niya mga bay, once piniga natin yung left brake lever, mag-i-engage yung 70% sa rear brake and then 30% naman sa front brake. So may braking assist siya sa front and ma-enhance yung iyong braking stability. So napakasulit pa rin po kahit wala ng ABS, lalo na if nasa tight budget kayo. For brake types naman mga bay, sa front brake both is naka-disc brake na po, while sa rear naman still naka-single hydraulic disc. Ibahan lang nila mga bay is sa ADV 160, new design na siya, naka-wavy disc brakes na, while sa PCX 160 is still the regular design ng mga disc brakes na naka-circle or round design lang. For the suspensions naman po, sa front, both motorcycle is naka-telescopic fork na, while sa rear naman mga bay dito nagkakatalo, since sa ADV 160 naka-twin Showa sub-tank suspensions na, compared mo sa PCX 160 na naka-regular dual shock unit swing lang. So for the ADV 160, yung shock niya sa brand pa lang alam mo talagang matibay na, and mas maganda na yung feedback niya since meron na siyang sub-tank. Kagandahan rin is di ka nabibili ng mga aftermarkets. Although alam naman natin sa Honda, in terms of shock nila, kahit yung stock shock lang nila na dual shock unit swing mga bay is talagang matibay na. And for the tires naman mga bay, both tires are tubeless na po and wider na compared to their previous versions. While sa design naman or sa type of tire mga bay sa ADV 160, medyo lumamang siya since naka-dual sport type siya. So pwedeng city riding po and pwede rin sa mga semi-off-road experience. For the sizes mga bay, sa front, sa ADV 160, 110 by 80 by 14. While sa PCX 160 naman is 110 by 70 by 14. So medyo mas malaki ng konti yung sa ADV 160. Sa rear naman tayo, for both motorcycles po, actually the same lang yung sizes mga bay, 130 by 70 by 13. And good thing mga bay, meron siyang stock tire hugger, so dagdag protection na po, di basta-basta aabot yung mga putik sa ating makina. Let's go for the fuel system po. For both motorcycles, naka PGM-FI na or fuel injected na yung kanilang fuel system. So matipid na talaga siya sa gasolina. For their fuel tank capacity po, medyo lumamang lang ng konting-konti yung Honda ADV 160 since meron siyang 8.1 liters compared to the PCX 160 na nasa 8 liters lang. And actually napakalaki na nila mga bay. Medyo malayo pa yung maabot mo before ka magpagas ulit. For the average fuel consumption naman mga bay, medyo lumamang ng konti yung PCX 160 dito since meron siyang 45.1 kilometers per liter na average fuel consumption compared sa ADV 160 na nasa 45 kilometers per liter. And in this category po, very tipid na siya. Pero it still may vary po, depende pa rin yan sa ating throttle habit. Ito naman po yung designs ng kanilang mga upuan. Very neat, classic looking po. May mga seats pa. So dagdag premium looking na po. And both seats mga bay medyo makapal na siya. So very comfortable po. Both for the driver and especially sa ating OBR. Sa loob naman mga bay, seat storage capacity na lang dalawa is 30 liters po. So napakalaki na mga bay, kasyang-kasya na po yung ating mga full face helmets. Pero depende pa rin sa design and sa size. No worries din naman since meron siyang mga helmet hooks. So secure pa rin na kahit iwan natin yung ating helmet sa ating motor.
For the seat height mga bay, sa ADV 160 nasa 780mm yung seating height, while sa PCX 160 naman is 764mm. So mataas talaga yung sa ADV 160 mga bay, which is useful po especially sa mga semi-off-road na experience. And ang kagandahan is mas pinalitan nila ito compared to the previous version, although not so Pinoy friendly pa rin since medyo mataas pa talaga. Compared mo naman ito sa PCX, nasa 764mm lang. So abot na abot po kahit nasa 5'2" to 5'4" na height. While sa ground clearance naman sa ADV 160, 165mm versus sa PCX na nasa 134mm lang. So above average na po yung ground clearance ng ADV 160 and nasa average side na yung sa PCX. So for both motorcycle, di pa rin basta-bastang tatama sa mga lalaking hams ng Pinas. For riding positions naman mga bay, for both motorcycle po, available yung cruising style and the upright position. So very useful siya mga bay, especially sa mga malalayong biyahe, iwas ngalay na po since pwede natin i-change yung position ng ating paa from time to time. Handlebars naman po, for both motorcycles po, naka-naked handlebars na. For the design itself, the ADV 160 naka-tapered handlebars na straight lang, while sa PCX 160 naman is meron siyang pa-curve, which is nasa classic looking category po. For pockets naman mga bay, on the left side may cover siya, and kagandahan is USB ready power outlet na, so direct mo na charge yung mga phone or any gadgets. While on the right side for both motorcycle, walang pockets kasi nandito na yung keyless system nila mga bay. Lights naman tayo mga bay. Both the headlight and the taillight mga bay is all LED na. Yun na rin yung kanilang mga signal lights, both front and rear. Kaibahan lang sa rear signal light mga bay, yung ADV 160 is naka-separate from the taillight. So very astig looking po. Although if natumba yung motor mo, may chance na mababali yung ating signal lights. Dagdag na rin natin na meron silang stock na hazard switch or light, which is very useful po especially for emergency purposes. Sa panel gauge naman tayo mga bay, for both motorcycle po is naka fully digital meter panel na, and almost lahat na informations na kailangan natin is nandito na. So once you start po, lalabas yung mga fuel gauge, speedometer, odometer, time. Once i-click naman natin yung mga buttons mga bay, lalabas yung mga trip meters, average fuel consumption, oil change indicator, V-belt indicator, and also the battery indicator mga bay, which is very important po since for both motorcycle wala na siyang kickstart. So in this way at least ma-monitor natin yung status ng ating battery. While on the other side, yung windshield naman po, for the ADV 160 meron tayong adjustable na windshield which is naka-clear design lang mga bay. While sa PCX 160 naman is naka-fix na dark color. Features na tayo mga bay. First feature natin mga bay is a tipid gas feature na available for both motorcycle. Sa Honda, tinatawag itong idling stop system, which yung function yung mga bay once naka-engage po and naka-idle tayo or naka-stop sa gilid or kahit nasa stoplight within 3 to 5 seconds, kusang mamamatay yung motor for better fuel efficiency, and ititwist na natin yung throttle, under na siya ulit. So hindi mo na siya kailangang i-start. Next naman po, sa safety feature naman, meron tayong side stand kill switch. So once naka-extend po is hindi aandar yung makina, or if naka-andar and once in-extend mo is mamamatay siya for safety purposes. Next naman po is yung anti-theft alarm, still available for both motorcycle. So once kinalaw po yung ating manubela or yung ating motor is magti-trigger yung alarm, which is very useful po especially if always nakapark yung ating motor sa labas ng bahay. For the starting system naman for both motorcycle, meron silang ACG or alternating current generator. So once i-start natin, there's no ignition sound na po. So mas magaan na siya sa makina and mas matipid sa battery. Yung ADV at PCX mga bay, meron silang Enhanced Smart Power Plus na nagbibigay ng more power pero less yung fuel consumption mo, or magiging better pa rin yung fuel efficiency kahit may boost ng power.
Available naman sa ADV at sa PCX mga bay na dapat always nasa mga motor mga bay is yung HSTC or Honda Selectable Torque Control. So gamit niya mga bay once napadaan tayo sa medyo mabasa or kahit na yung maputik, and if may tendency na mag-skid yung ating motor, ina-adjust niya yung ikot ng rear wheel na pumantay sa front wheel para maging stable yung ating motor or hindi basta gigewang-gewang. So less tendency na po sa mga disgrasya. Sa makina na tayo mga bay, engine displacement for both motorcycle po is 157cc. For engine type naman, meron tayong single cylinder, single overhead cam, 4 strokes, and 4 valves. This gives out a maximum horsepower po na same lang for both ADV 160 and PCX 160 na 15.8 horsepower at 8,500 RPM. While yung torque naman same pa rin for both motorcycle, 14.7 newtons meter at 6,500 RPM. And last mga bay, yung cooling system nila is liquid cooled na po. So hindi na basta-bastang mag-overheat sa mga malalayong biyahe. So for the price po, for the ADV 160, 166,900 yung SRP price niya. While sa PCX 160 naman po, meron tayong 2 options for the ABS and the CBS version. Sa ABS version mga bay is 149,900, while the CBS version naman is 131,900. So para sa inyo mga bay, based sa kanilang mga specs and features comparison, alin ang mas sulit, alin ang mas maganda, comment down below. That's all mga bay. Please like, share, and subscribe and hit the notification bell para ma-updated ka sa ating new videos.